Lumipas ang ilang buwan matapos ang exhibit ni Daniel. Ang baryo ay unti-unting nagbago, hindi lamang sa pagtanggap sa pagiging bakla, kundi pati na rin sa kanilang pananaw sa mundo. Dahil sa impluwensya ni Daniel at Marco, mas naging bukas ang mga tao sa iba't ibang uri ng sining at sa iba't ibang uri ng pagmamahal. Ngunit sa kabila ng pagbabago sa kanilang baryo, si Daniel ay may kinikimkim pa ring pag-aalala. Kahit tinanggap na siya ng kanyang pamilya at mga kababaryo, naroon pa rin ang takot sa kanyang puso. Takot na baka hindi magtagal ang pagtanggap na ito o baka may mga tao pa rin sa labas ng kanilang baryo na hindi makakaintindi sa kanyang pagiging bakla. Isang gabi, habang nagpipinta si Daniel sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakatanggap siya ng isang liham mula sa isang hindi kilalang nagpadala. Ang sulat ay nagsasabing, "Salamat sa pagpapakita ng tunay mong kulay. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng lakas ng loob na maging totoo sa aking sarili. Huwag kang titigil sa pagpapakita ng iyong sining at ng iyong kwento." Napaluha si Daniel habang binabasa ang liham. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala, ngunit ramdam niya ang bigat ng pasasalamat at inspirasyon na dala nito. Simula noon, mas naging masigasig siya sa paggawa ng kanyang mga obra. Nagpinta siya ng iba't ibang anyo ng bahaghari, bawat isa'y may kwento ng tapang at pag-asa. Isang araw, habang naglalakad si Daniel sa kabundukan, nakita niya si Marco na may dalang malaking kahon. "Marco, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Daniel. "May sorpresa ako para sa iyo," ngiti ni Marco. Binuksan ni Marco ang kahon at inilabas ang isang lumang kwaderno. "Ito ang kwaderno ng lola ko," paliwanag ni Marco. Isa siyang manunulat na palihim ding bakla noong kanyang panahon. Ang bawat pahina ng kwaderno na ito ay puno ng kanyang mga tula at kwento na hindi niya naisulat noong siya'y nabubuhay. Namangha si Daniel sa nakita. "Gusto kong ibahagi ito sa iyo dahil alam kong may magagawa kang maganda mula rito," dagdag ni Marco. Binalika ni Daniel ang baryo dala ang kwaderno. Inspirado siya sa mga tula at kwento ng lola ni Marco, kaya't gumawa siya ng mga bagong pintura na sumasalamin sa mga salitang isinulat ng matanda. Ang kanyang mga bagong likha ay mas malalim, mas makahulugan, at mas emosyonal. Nang dumating ang araw ng pista ng bahaghari sa kanilang baryo, isang pagdiriwang na itinayo bilang pagkilala sa kabuluhan ng pagkakapantay-pantay at pagtanggap sa bawat isa, inilabas ni Daniel ang kanyang mga bagong obra. Nakatulong ang mga ito upang mas palalimin ang pag-unawa ng mga tao sa iba't ibang uri ng pagmamahal at pagkatao. Sa pagtatapos ng pista, nilapitan ni Daniel ang kanyang mga magulang. Maraming salamat sa inyong pagtanggap," sabi niya. "Ngayon, handa na akong dalhin ang aking sining sa mas malawak na mundo para ipakita sa kanila na walang dapat ikatakot sa kulay ng bahaghari." Yamakap ang kanyang mga magulang sa kanya. "Anak, proud kami sa iyo. Alalahanin mo, laging nandito ang bahay mo. Saan ka man makarating, tandaan mong mayroong tahanan na laging maghihintay sa iyo." Sa mga sumunod na buwan, nagtungo si Daniel sa iba't ibang lugar, ipinapakita ang kanyang sining at kwento. Kasama si Marco, naging misyon nila ang magbigay ng inspirasyon sa iba.